Hello po mga kababayan. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16 ng Mayo, May 16, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:32 ng umaga at Huwebes, medyo makulimlim. Nais ko lang mag-vlog patungkol dito sa bagong revelasyon sa buhay ni Morales. Yan po ang title ko ngayon, bagong revelasyon sa buhay ni Morales. Ito po ay galing doon kay Epipanyo Labrador. In-interview niya yung dating asit dyan sa Cubao ni Jonathan Morales. In-interview niya parang sa Cagayan de Oro ata o malapit dyan sa Davao. Ang nangyari yung pag-interview. Pinuntahan niya doon sa lugar. Pinuntahan ni Epipanyo Labrador yung tao na dating asit ni Jonathan Morales. At yung nga, nag-testify siya o nagsaad siya o tinanong siya. At ako po ay naniniwala doon sa sinasabi niya. Opo. Siguro, kung mayroon lang siguro na hindi ko paniwalaan, maliit lang. Mga 10% lang, pero 90% po naniniwala ako dun sa sinasabi niya. Opo. Kaya nga ito, naisipan ko, actually, magwa 1 week na ito At sinubaybayan ko po yan kasi bago umalis si Epipanyo dun sa lugar niya, ay ipinakita niya yung baril niya, hindi ba? Pinakita niya dahil may lakad siya, pupuntahan niya nga itong tao. Ang pangalan ng tao ay si Kaeprin. Kaeprin na dating nakatira dyan sa Cubao, pero umalis na sila kasi natatakot na sila sa kanilang buhay. Ayan po, umuwi na lang sila sa probinsya nila. Ayan po, sila mag-asawa. At mamaya, ipapadinig ko yung conversation nila. Ito po, ang makikita natin doon sa conversation nila ay sinabi nung ni Kaeprin, nagpapabinta ng droga si Morales. Binibinta ang mga asit niya sa mga pulis. Binibinta yung mga ulo. At mamaya ipapaliwanag ko yan Tapos nagpapabinta rin si Morales ng mga baril. At pagkatapos nun, ipapahanap din niya kung sino talaga ang bumili. At isusuplong yan sa pulis at para siguro kwartahan yung bumili. Ayan po ang gawa niyan. Ngayon, ang pinakamatindi dito ay dating supporter pala ni Duterte si Jonathan Morales at napakasinungaling at masamang tao. Okay, patungkol dun sa supporter si Jonathan Morales ni Duterte kasi sabi nung tao na pinagdidikit sila ng sticker o yung mga poster nung nangandidato si Duterte ng pagkapresidente siguro. Pinapadikit sila ng mga poster dyan sa Cubao, dyan sa paligid-ligid ng Cubao at ng mga yung sticker. Ayan po. Kaya ay iugnay mo doon sa nakita natin sa video, hindi ba? Na nasa Malacanang sa meeting ni Duterte
Opo, doon sa loob ng Malacanang, naandun si Jonathan Morales na hindi na siya dismissed na siya from service 2013. Oh, dismissed na po sa service at hindi na siya pwedeng babalik sa serbisyo sa publiko. Oh, kasi nga ay kinumpirm na ng civil service at saka Supreme Court. Bumaliktad pala yan doon sa testimony niya, binawi niya. At nako, napakatindi po ng ginawa niya sa PDEA niyan, hindi ba? Nagplanted sila ng evidence. Yun ang inamin niya, planted lang daw. Ay adi kawawa yung superior niya o yung mga PDEA na kasama niya. Hindi ba? Ayan po. At ito, gagawin ko po itong discussion na ito para patunayan ko na mali ang assumption ni Engineer Tuto Kausing. Mali po. At ako po ay nagbabase sa Biblia. Opo. Pero hayaan natin siya. Hayaan natin si Engineer Tuto Kausing na pangatawanan niya yung sinasabi niya. Sige, pangatawanan niya. Pero habang lumilipas po ang panahon, mapapatunayan natin yan. Katulad din na nangyari nung una. Sinuportahan niya pala yan si Digong sa pagka-presidente. Ako hindi Hindi, kasi nahuhuli ko po sa bibig ng tao. Nung sinabi niya na it will be bloody. Sabi niya, di ba? Sinabi ni Duterte na it will be bloody. Kako, hindi pwede ito. Sabi kong ganun. Hindi pwede ito. At yun na nga ang nangyari. Kasi sinabi niya it will be bloody Pero sinuportahan siya ni Percy Lapid at saka ni Engineer Toto Kausing. Pero bandang huli ay nagsisi rin sila. Ganun po yan Kasi ang basis nila ay yun lang yung siguro ay hindi sila acquainted sa mga ano ang payo ng Panginoon o ano ang palatuntunan ng Panginoon o ano ang ina-advise ng Panginoon sa future. Ayan po ito po ang purpose ko kaya ako nag-vlog na ganito. Hindi ko na iisa-isahin yung mga hindi ko nabibigyan diin yung mga bagong revelasyon dyan sa buhay ni Morales. Hindi na. Dadalhin ko na sa ano ba sinasabi ng Biblia. Ayan po Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po itong mga natin, mga subscriber natin o mga naglalike o nagko-comment. Ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po sila. Salamat po sa inyong lahat ito po sila itong batch to si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, A.B. Compio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay araw-araw po ako ay nagbablog from 6:30 to 7 o'clock. Third, pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andy Saranyo, Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Diyu Yanong, Bilya Laginyo, Misteryang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar,
Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orlin Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Maru Daan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay inspirado na mag-vlog ng mag-vlog. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at suportahan po natin sila kasi nakikita ko na mga totoo yung sinasabi nila at para po sa bayan. O sige po at punta na po tayo sa ating topic ngayon. Ang topic po natin ngayon ay patungkol dito sa bagong revelasyon sa buhay ni Jonathan Morales. Ayan po, na kung saan ay nagpapabinta siya ng droga. Binibinta niya ang mga asset niya. Yung mga asset niya ay sinusuplong din niya sa pulis para patayin. Yun ang ibig sabihin niyan eh. Kaya nga daw sila umuwi na kasi marami na ang namamatay sa kanila. Nagpapabinta ng baril. Ayan po. At afterward, yung bumili ng baril ay ipapahanap yun sa kanila. Yung talagang bumili para kwartahan. Kasi kung may baril ka na hindi lisensyado at nakita sa bahay mo, ay pwede ka nilang kwartahan dyan. Ididemand na kanila. O illegal possession of firearm. Ang dami ko nang alam na ganyan. Opo. Kaya ako nung nasa Pilipinas pa ako ay hindi ko mahindian yung nagbibinta sa akin ng baril na barkada ko. O, aywan ko kung saan niya kinuha, 38 revolver. O, ay ayaw ko na nasa bahay. Ang ginawa ko, binigay ko dun sa pastol. Dun sa nagpapastol ng baka. Kasi marami siyang baka eh. Ay may baka ako dun sa kanya. O, binigay ko sa kanya. Wala dun sa bahay ko. O, kasi nga walang lisensya eh. O, ay hindi ko lang mahindian yung barkada ko. Ganun po Duterte supporter siya, si Morales din, at saka napakasinungaling sabi ng tao, at mamaya ipaparinig ko sa inyo, at masamang tao, sabi niya, masamang tao po yan. Ayan po. Siguro ay iparinig ko lang muna sa inyo, o ipakita ko muna sa inyo, Medyo mahaba-haba pa, pero pagtiyagaan po natin. Pagtiyagaan po natin. Pagtiyagaan po nating pakinggan, Ano siya? Pulis pa noon o PDEA pa? Ito po, yung, ayan minumotor niya yan eh. Pinuntahan niya yung tao sa malayong lugar po, pinuntahan niya. Ewan ko kung nakikilala nyo yung daan.
Hanapin nyo siguro yung daan, kung saan yung daan na yan. Ayan o. Ikuhan ko lang ano. Ayan o. Nagmotor siya. O, ay siguro nakikilala nyo yung daan na yan, kung saan yan. Ano? Kung dyan sa Davao yan o Cagayan. Ayan, ang daan. O, sige. Punta na po tayo dito sa dito sa interview mismo. Bakit ganito? Dito na sa Mahalaga, ano? 5:30. Yan po, motor po yan. O, dito na tayo, ano? O, Hindi. No, so, ibig sabihin pala, so sinipti mo yung buhay mo. Opo. So, ngayon, kasi kaya nga ako pumunta dito dahil nga sa ikaw mismo nag-chat sa akin at humingi ng ganitong pagkakataon na ma-interview kita para malinawan yung ating mga kababayan. So, saan mo nakilala si Morales? Doon po sa Cubao, Cubao. So, Opo. paano mo siya nakilala sa Cubao? ay siya ang lumapit sa akin. Ano siya, pulis pa noon o PDEA pa? Pideya yata. So hindi basta, pero alam mo na ano siya, bago mo nakalalaman na nasa gobyerno siya. Kasi parang pag ano ko may baril. May baril. Mm. So ikaw ba, tanong ko, ito sana sasama loob mo, anong natapos mo sa buhay? Ay ano lang ako, grade 3 lang ako. Grade 3. So, di ba, kahit grade 3 ay importante masipag. At saka, di ba? So, ganito, matanong ko lang sa'yo, ilang taong kang nagtrabaho bilang asset kay Morales? 3 taon po. 3 taon. So, ano ang masasabi mo tungkol kay Morales? Siya ba'y mabuting tao? O anong naranasan niyo sa kanya? Sige nga. Siya nga nanano yan sa mga ano niya. Pinagbubunutan niya ng baril pag hindi umano yung mga utos niya. Kagaya ng ganong anong utos? Yung mga utos niya kung anong inuutos niya sa amin. Yan. Kagaya ng ano? Kagaya ng ano? Kagaya ng mga drugs. Anong gagawin dun sa drugs? Yung Pinapaano kami, pinapadeliver. si Morales mismo nagpapadeliver ng drugs sa inyo? Opo. Marami yung inuutos niya. So maliban na, ibig sabihin, inuutosan niya kayo maghanap kung sino yung mga addict, ihuhulihin, pero siya din mismo, Hmm. may droga din siya. Opo. Saan mo naman dinideliver yung mga pinapadeliver niya sa'yo? Yan lang sa Cubao, paikot-ikot lang po. Paikot-ikot, so may kotse ka ba? May ano ka ba? Ay nagbibisikileta lang kami kasi yung lipadjak lang yung tricycle lipadjak. Kasi nagtitinda naman kami ng balot at saka baseball. Teka, liwanagan na, tricycle o bisikleta? Tricycle at saka bisikleta. Minsan bisikleta, minsan tricycle. So may tricycle ka. Hmm. So kasi para maliwanag, kasi mahirap naman magkaroon ng padjak Opo. yung tricycle. Bisikleta lang naman ang mayroong padjak. So, ganito. So, ano sa pagkakakilala mo si Morales? Mabuting tao ba o hindi? Masamang tao yan. Paano mo nasabi? Nambubugbog niyan pag hindi maano sa utos niya. Ikaw ba'y nakatikim sa kanya na pananakit? Opo. Saan? Kailan nangyari at ano yung ginawa sa'yo? Ano ang atraso mo? Baka may atraso ka. Wala. Anong ginawa niya sa'yo? Bakit kanya binugbog? Pag gusto kong hindi ako umano sa kanyang mga utos na hindi naman magandang utos niya, pag hindi mo sundin yung utos niya, ayan, bubugbugin ka talaga. So, hindi mo talaga maalala kung siya ba'y pulis noon o PDEA? Pag ano ko, Anong sinusuot niyang uniform? Hindi ba siya nag-uniform pag pumupunta sa inyo? hindi naman, pero parang may eskwala siya, parang pulis pag ano ko sa kanya. Nakita mo ba yung baril niya? Nandito na kaano sa nilalagay niya sa dito niya, sa baywang. Okay. So, ngayon, nalalagay lang sa isip ko ka, Efren. Opo. Ano yung, kasi may nabanggit ka sa akin na natakot ka kasi binibenta ka ni Morales. Tama ba? Binibenta kayo ni Morales? Opo. Paano ba? Sige, sabihin mo nga sa akin paano. Binibenta kami ni Morales sa
Kasi Sino? Saan ka binibenta sa mga pulis. binibenta kayo sa mga pulis? Mm. So, magpatuloy natin ka, Efren. Kasi nabanggit mo sa akin kanina na ano yung nabanggit mo kanina before yung interview natin ngayon na binibenta kayo ni Morales sa mga pulis. Ano, paano yun? Paano mo, paliwanag, pwede mo paliwanag sa akin? Opo. Binibenta kami ni Morales sa mga pulis. Kasi gusto niya ipapatay kami lahat. Kaya nga, umuwi na lang ako ng Davao. Kasi yung iba nagsiuwian na. O din, umuwi na lang ako ng Davao. Ayan po, medyo So, mahaba na po ano. pinapatay kayo ni Morales. Puputulin ko na lang po ano at itutuloy ko na lang sa Kasi ibang araw siguro. Kasi wala na akong oras 10 minutes Kami na lang eh. tinuutosan niya. Babalik So, na po ako doon ano. yung mga dati Basta, na tauhan mismo, yun ang Nasabi niya binibenta dyan sa na mga pulis. gusto silang Ano ba ipapatay ibig sabihin? yung mga asset niya, binibinta sa mga So, pulis. ang Ayan labas po. nito, para magkapera si Babalik na po Morales, ako ano. binibenta niya kayo sa pulis. Sa ibang araw na lang natin ipagpatuloy. Mahaba ito eh. Okay. So, Mga at least 10 minutes eh. Maliwanag yung sagot mo. Ah, Eto, matanong ko din sa'yo. Babalik na po ako doon sa dati ko. Ayan oh. Ayan. Binibinta ang mga asset niya. Siguro bukas yung nagbibinta ng baril ano at saka yung kinakasuhan pa yung bumili ng baril. Bukas niya itutuloy na lang natin bukas yan ano. Ngayon, katulad ng sinabi ko ay gusto kong labanan yung sinasabi ni Engineer Tuto Kausing. Engineer din po ako, mechanical at saka electrical. Pero hindi ko gagamitin dito yan. Ang gagamitin ko ay yung natutunan ko sa Biblia. Ito po ang sabi ni Jesus Christ eh. Remain in me and I will remain in you, just as no branch can bear fruit by itself unless it remains in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me. Ayan po, ang main verse dito ay ito na, yung number 5. I am the vine and you are the branches. The one who remain in me and I in him will bear much fruit. For without me, ang sabi ni Jesus Christ, ang sabi po ni Jesus Christ, at dito po ako nananahan, for without me, you can do nothing. Yan po ang pinaniniwalaan ko. Kaya lahat po yung mga politiko na nagsasabi na ako aayusin ko yan, ako gagawin ko yan, o ibuto nyo ako, hindi po mangyayari yan na aayusin ang gobyerno. Kasi nga ito kung wala sa iyo si Jesus Christ, wala kang magagawa. Of course, may magagawa ka. Yung pagpatay ng tao, yung mga hindi magaganda. Walang merit yan po sa Panginoon. Ulitin ko lang ang sabi po ng Panginoon, without me, for without me, you can do nothing. Ayan po if anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Natutuyo. Such branches are gathered up, thrown into the fire and burn. Ayan po. Without me, for without me, ang sabi po ni Jesus Christ dyan, ay you can do nothing. Inuulit ko lang maaring siguro magbigay ka ng tulong sa mahihirap, pero paimbabaw lang yan. O hindi talaga totoo yun. Opo, hindi totoo. Kuwan lang yan, mga pakitang tao or just for a show. O alam mo na mga tao mayroon kasi ang tao na yung alipin ng kasalanan. Ayan po. Kaya hindi mawawala yan. Malakas po ang hatak ng ng pera o ng ginto. Kumikinang po ang ginto Kaya mahirap labanan yan. For without me, sabi ni Jesus Christ, you can do nothing. Ngayon kung ang isang tao po, iuugnay ko na po kung ang isang tao ay nabalitaan mo na ganun siya, hindi ba? Na-dismiss siya dahil marami siyang kaso, hindi na po magbabago yan.
Opo, hindi na po magbabago yan. O mahirap na siya magbago kung hindi siya kahabagan ng Diyos o kung hindi siya kahabagan ni Kristo. For without me, sabi niya, you can do nothing. Of course, kung minsan gusto natin magbago eh. Kung minsan iniisip natin na, mali yung ginagawa ko gusto kong baguhin Pero wala nga tayong kakayahan kasi nga yung takbo ng mundong ito, walang kakayahan ang tao. Puro salapi po ang nasa utak ng tao. Mag-aral ka anak para yumabang ka. Sa umpisa pa lang magpakarunong ka anak para hindi ka lukuhin o para makapangyarihan ka. Ganun po ang takbo ng mundong ito. Mag-aral ka, magpakatalino ka, magpaganda ka, hindi ba? Para mahumaling sila sa iyo. Ganun lang po yan Yan po ang kinahumalingan ng mundong ito. Kaya ang sino mang politiko na magsabi na ako gagawin ko yan, hindi po kung wala kayong basbas ng Panginoon. Hindi nyo po magagawa yan. John 8, 30 hanggang 32. As Jesus spoke these things, many believe in Him. Marami siyang pangaral Marami siyang panukala o sinasabi sa future. Ayun, naniniwala po yung mga tao sa Kanya, yung karamihan. Ngayon, so, He said to the Jews who had believed Him, if you continue in my word, you are truly my disciples. Ayan pala, mga disipulo niya pala, yun, tinitraining niya. Hindi ba? If you continue in my words, you are truly my disciples. Ang isang disipulo po ay tinitraining yan o inaaralan po yan. They are under training. Then, you will know the truth, and the truth will set you free. Yan po ang sabi ni Jesus Christ. Sa kasamaang palad po, ang kinukuha lang natin, the truth will set you free. Yan po ang kinukuha lang natin Hindi po, hindi kayo masisit free from the slavery of sin. Hindi po kayo masisit ng truth lang. Hindi. Kailangan ang una ay you are really my disciples, sabi ni Jesus Christ. And you will know the truth, and the truth will set you free. At ako po, ay alanganin pa ako dyan sa truth Alanganin lang ako. Sinasabi ni Morales, hindi ba? Na siya ang pumirma, ako ang gumawa niyan. Sinasabi ni Bato na authentic po yan. Maniniwala ka ba dyan? Totoo ba yun? Totoo siguro na si Morales ang gumawa yan kasi yun ang sinasabi niya kahit maghapon niya sabihin yan Ako po ang gumawa yan, ako po ang nagprepara yan, ako po ang pumirma dyan. Ganun lang ang sinasabi niya Ay sino nga nag-testify na ginawa mo yan? Ito naman si Bato na isang buburin ito Bakit mo i-testify na authentic yan? Authentic yung pinanggalingan siguro, pero questionable nga ngayon Bakit? Sinasabi nga ng PDEA, yung attorney ng PDEA, na walang ganyan dokumento. Hindi pinirmahan yan ng mga superior niya o hindi niya pinaalam. Paano yan? Sasabihin ni Bato na authentic yan. Bubo yan. Hindi ba? Tuloy na po tayo Philippians 4:13. Ang sabi po dito ni Paul, I can do all things to Christ who is strengthened me. Ayan po, susog yan doon sa sinasabi ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. Tanungin natin ngayon si Engineer Tuto Kausing. Tanungin natin siya, ilang politiko na yan na nagsasabi na aayusin ko ang Pilipinas? Si Tandang Marcos, tanda ko yan kasi binibigayan sa examination namin noon, second year high school Diniklara niya ang martial law Dalawang purpose niya, to save the republic and to reform the society. Yan ang sabi niya. Ini-exam sa amin yan. Ano ang purpose ng martial law? Bakit dineclare?
ang tanong ko po, na-reform ba niya? Hindi eh. Mas lalong lumala kasi yung mga kapulisan natin, mga judges, mas lalong naging mukhang pira. Hindi ba? O, na-tainted na yung mga kwan natin na polluted na o na-corrupt na yung mga ahensya ng gobyerno. Dahil nga siya nang humawak lahat eh. Hindi ba? Naayos ba niya? Hindi nga eh. O, ayan po. For without me, sabi ni Jesus Christ, you can do nothing. Bibigyan ko po kayo ng example ha. At ito, hindi nyo pwedeng pasubalian ito. Ito si Joker Arroyo. Bilib na bilib ako dyan eh. Kay Joker Arroyo. At ang sidekick niya noon na taga-bit-bit niya ng malita niya ay si Binay. Ayan po, nilalabanan nila ang diktador na Marcos. Bilib na bilib ako dyan kasi kahit buhay nila, ikwan nila sa mga rally, naandun sila, binubumba sila ng tear gas at saka mga water cannon. Okay lang sa kanila. Bilib na bilib ako dyan. Nilalabanan nila ang diktador. Ayaw nila ng korupsyon. Hindi ba ayaw nila? Pero ano po ang nangyari? Hindi ba? Si Binay, although na maliit lang ang niya, ang involved na pira dyan, pero ayan nga, hindi ba? For without me, sabi ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. Ang dami ko po mga pangalan na pwedeng sabihin. Hindi ba? Si Gringo Hunasan, hindi ba? Ang reason niya, bakit siya umaklas, ay sobra ng korupsyon. Ayaw din nila ang korupsyon, pero nung siya nang naupo, hindi ba? Nai-involve din sila. Although na maliliit lang yan, pero nai-involve din sila sa korupsyon. Hindi ba? For without me, sabi ni Jesus Christ, you can do nothing. Totoo ba yan o hindi? Ayan na nga. Ito si Morales po, balik tayo ha, para po ito kay Engineer Tuto Kausing. Ito si Morales, may record na ito eh. May track record na eh. Kaya ba niyang baguhin ang sarili niya? Hindi po. Hindi po. Maari niyang baguhin yung sapatos niya, yung kulambo niya, o yung damit niya. Pero yung style niya, mahihirapan po. Napag-alaman ko po yan sa Biblia. Yan po, pag hindi ka kaluguran ng Diyos, kung hindi ka hindi kaluguran kung hindi ka kahabagan ng Diyos, sa habag lang po tayo. Makakaiwas dyan sa ganyan o mababago ang ating buhay. Kaya nga tayo dapat patuloy na tumawag sa Diyos. Ay ang problema, yung iba Muslim problema yan. Kasi nga, ang tinatawagan nila ay si Muhammad. Problema yan. Dapat ang tawagan po natin ay si Kristo. Kasi yun ang nakilala po Yun ang nagpakilala sa atin. Hindi rin po pwede ang Diyos kasi wala tayong access. Hindi natin kilala. Paano kang tatawag sa isa na tao o sa isang entity na hindi mo kilala? Hindi ba? Kaya marami po ang naliligaw. Ulitin ko lang yung track record ni Morales, mahirap na pong magbago yan. Pero kung gustong ilaban ni Tuto Kausing na ganun din sa sabi ni ni Bato de la Rosa, kahit na itong tao na ito ay napakasama o siya na ang pinakamasama sa mundo, pwede pa rin na magsabi ng katotohanan. Pwede yan. Pero one in a million siguro. 1 in a million o baka 1 in a billion. Pwede yan. Yang sinasabi na ganun, na itong tao na ito ay pusakal ito, pero makakapagsabi pa ito ng katotohanan o may truth din sa kanya na manggagaling sa kanya. Pero problema po yung tinatawag yung truth Problema po yan Ako pinag-aralan ko po yan Walang truth sa atin, wala. Alam natin na tayo ay matalino, alam natin na tayo ay mabait, alam natin na tayo ay makadiyos, pero wala pong truth dyan.
Alam natin na aayusin na in 6 months, aayusin natin ang droga. Yun ang alam natin, kaya natin, pero wala pong truth dyan. Wala. Kahit na sinabi niya na, ako na ang pinakamabait ng tao, wala pong truth yan. Iisa po ang truth. Yung si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Yan lang po ang truth. Pero yung iba na sasabihin nila ay ako ay maganda, ako ay matalino, wala yan. Walang kwan dyan. Maari siguro kung gagamitin mo ang kwan ng tao, yung pamantayan ng tao. Pero sa Diyos po, hindi po counted yan. Hindi. Ayan po ang sinasabi ko dyan. Kaya nga marami nagkakamali ang tao. Marami. Ang sabi po ni Jesus Christ ay, if you believe in me, if you continue in my word, sabi niya, pero believe ka sa Kanya, naniniwala ka sa Kanya, you are truly my disciples, sabi niya, and you will know the truth. Sino yung truth na yan? Na si Jesus Christ nga ang anak ng Diyos, na siya ang Misaya. At yung nga kahapon na diniscuss ko, hindi ko lang nabanggit, and I will give you the key, sabi niya kay Pedro. Yun po ang key, yun ang susi, parang password, para maintindihan mo ang buhay o ang truth talaga. And I will give you the key, sabi niya, will in the death or the hades, cannot overpower it, sabi niya. Itatayo ko ang aking iglesia, sabi niya. Ano yung key? Yun nga, yung sinabi ni Jesus Christ na, blessed are you, Peter, sabi niya, because no flesh reveal this to you. Sabi niya, hindi tawang nag-reveal sa iyo, kung hindi yung Ama. Sabi niya, ganun po yan. Yun ang truth. Pero yung sasabihin natin na tayo ay magaling, questionable po yan. Si Binay nga noon, paniwalang-paniwala ako at saka dyan kay Joker Arroyo, ay si Joker Arroyo na i-involve din. Pinoprotektahan niya si Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ba? Kaya nga po ay sinasabi ko na tignan po natin yung track record. At mahirap na niyang baguhin yan kung naandun na sa track record na yan. Bakit? Ayan na. Uulitin ko na naman for without me, sabi ni Jesus Christ, you can do nothing. Of course, they can do something. Pero wala po merit yan. Opo. At malamang, ang nagagawa pa niya ay kasamaan. Kasi nga, alipin nga ng tao. Alipin ang tao ng kasamaan o ng kasalanan. Ay saan siya magsisirbi yan? Saan siya magre-render ng service? Andi doon sa Diablo. Ganun po yan. Sige po, at hanggang dito na lang po, at mga kababayan, mga minamahal, ay dinadalahin ko po sa Panginoon na kung tayo ay napakinggan itong message ko, tayo ay mabless o magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. At muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po ng marami. Salamat po.